Noong unang panahon, sa lupain ng Israel, may isang batang lalaki na nagngangalang David. Siya ang bunso sa 8 magkakapatid at nakatira sa bayan ng Bethlehem. Si David ay hindi basta-bastang bata, mayroon siyang espesyal na trabaho, ang pag-aalaga sa mga tupa ng kanyang ama. Ginugol niya ang kanyang mga araw at gabi sa parang tinitiyak na walang pinsalang dumating sa kanila. Ito ay hindi isang madaling trabaho, lalo na kapag may nakaabang na panganib. Madalas na sinusubukan ng mga leon at oso na agawin ang mga tupa, ngunit matapang si David. Sa pamamagitan lamang ng kanyang tungkod at lambanog, nilabanan niya sila, pinuprotektahan ang kanyang kawan. Noong hindi niya kasama ang kanyang mga tupa, mahilig tumugtog si David ng kanyang alpa. Napakaganda niyang tumugtog na kahit ang mga ibon ay tumigil sa pakikinig. Isang araw, isang matalinong lalaki na nagngangalang Samuel ang bumisita sa bahay ni David. Sinabi ng Diyos kay Samuel na si David ang magiging hari ng Israel sa hinaharap. Kaya pinahire ni Samuel si David, ibig sabihin ay pinili niya si David para sa isang napakahalagang tungkulin. Samantala, sa isang lambak na hindi masyadong malayo, isang malaking problema ang lumalaki. Ang mga Israelite at ang kanilang mga kaaway, ang mga Palestino, ay naghahanda para sa labanan. Ang mga Palestino ay may isang higanting mandirigma na nagngangalang Goliath. Araw-araw, hinahamon ni Goliath ang mga Israelita na magpadala ng isang mandirigma upang labanan siya, ngunit ang lahat ay natatakot. Isang araw, pumunta si David upang magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid, na kasama ng hukbo ng Israel. Nang makita niya si Goliath, ay hindi siya makapaniwala na lahat ay natatakot sa kanya. Sinabi ni David, labanan ko si Goliath, pinuprotektahan ako ng Diyos mula sa mga leon at oso habang binabantayan ko ang aking mga tupa. Poprotektahan niya ako ngayon. Binigyan ng hari si David ng baluti, ngunit ito ay masyadong mabigat. Kaya, nagpasya si David na gamitin na lang ang kanyang lambanog at ilang mga bato. Habang si Goliath ay umaatake, kumuha si David ng isang bato, inilagay ito sa kanyang lambanog, at inindayog ito ng buong lakas. Lumipad ang bato sa hangin at tumama sa noo ni Goliath. Bumagsak si Goliath sa lupa, at nanalo si David. Ipinakita ng katapangan ni David na kahit gaano kakaliit, malalagpasan mo ang malalaking hamon ng may pananampalataya at katapangan. At ang batang iyon, si David, ay magiging isa sa mga pinakadakilang hari ng Israel.